Umabot ng mahigit 9 na oras ang isang hostage drama sa barangay Baysa sa Quezon City. Matagumpay namang nailigtas ang 2 biktima mula sa hostage taker. May report si Marisol Abduraman. Umahangos na dumating kaninang umaga sa Villa Matilde ang SWAT team ng QCPD. Agad dumiretso sa bahay kung saan nagaganap ang hostage taking. Nakakordon ang bahay na halos punong-puno ng pulis. Nakausap ng GMA News ang isa sa mga trabahador doon. Alas 7 ng umaga habang nagwe-welding siya, tinawag daw siya ng suspect na si Melvin Medina. Welding ako tapos tinawag niya ako na bababa ako, tatawag ako ng pulis. Bakit daw? Hindi ko naman alam na ganun pala na rin, na hostage pala siya eh. Pagbalik niya ng bahay, nakita niyang duguan ng suspect kaya dali-dali raw siyang bumaba at humingi na ng saklolo sa barangay. Hanggang nagdatingan na ang mga pulis. Labas-masok ang pulis na ito na siya raw nakikipagdegusasyon sa suspect na armado ng kutsilyo. Hiniling ni Melvin ang isang TV personality. Nang di napagbigyan, humiling ng isang cameraman na umakyat sa taas. Sa video, kita ang negosasyon ng mga pulis kay Melvin na tila nagmamatigas. Gusto mo yayakapin ka namin, kami human shield mo. Walang gagalaw sa'yo. Matigas daw ang suspect at ayaw tanggapin ang anumang alok nila. Nakatutok yung kutsilyo doon sa pinsan niya. Yun namang hostage niya ay pinsan din niya at tiyuhin. Medyo natatakot siya sa ng mga pulis. Nagpatuloy pa ang negosasyon na inabot na ng hapon. Hanggang sabihin na raw ng suspect na susuko lang siya sa tiyuhin niya at 2 kapatid. Kaya agad daw kinontak ang mga nasabing kaanak. Alas 4 ng hapon, dumating ang mga ito. Susuko naman daw. Natatakot lang sa pulis. Ilang sandali pa, Gamit ako ng outside, pamangkin ko po yun. Tinulungan po nila ako. Bayari po ng bahay. Sige sa inyo, ba't Dito na po kitulong kami. Ay tulak na yung pinto. Kasi talagang nananakit yan, nasusugatan na yung natin, yung nasa loob, mga hostage natin. So ngayon, wala tayong choice kundi pasakin yung pinto. Nakuha naman natin, kaya lang medyo mabuti kami yung salamin, hindi nabasag. Pilit niyang binabasag yung salamin, tatalo siya sa 3rd floor. Agad dinala sa ospital ang isang biktima na si Doroteo Berobin na tiyuhin ng suspect. Ang isa pang biktima na si Marvin Kaag inibitahan sa police station. Marisol Abduraman, GMA News.